Bago natin simulan ng kwento ni Cheska, kung may mga nakakatakot din kayong story, send nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So, let's start! Sobrang lakas ng ulan. Ingat kayo, guys. May isa akong karanasan na hanggang ngayon hindi ko pa rin maipaliwanag. Hindi naman siya nakakatakot sa paraan na may multo o halimaw. Pero tuwing naalala ko, napapaisip ako kung ito nga bang may mga sundo para sa mga kaluluwang ligaw. Bandang 2006 ito. Uso noon ang brownout sa Metro Manila tuwing malakas ang ulan. Nasa computer shop kami ng mga barkada ko nang biglang bumuhos ang malakas na ulan at nawalan ng kuryente. Naghintay muna kami sa loob. Umaasang babalik agad ang ilaw para makapaglaro ulit kami. Pero habang tumatagal, lalo lang lumalakas ang ulan. Maya-maya sinabi na ng may-ari ng computer shop, mga bata, umuwi na kayo. Mukhang matatagalan pa bago bumalik ang kuryente. Mga alas 10 na ng gabi noon. Naghiwa-hiwalay na kami ng mga kaibigan ko dahil magkakaiba kami ng direksyon pa uwi. Ang masama, ako lang ang mag-isang dadaan sa subdivision namin. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada, basang-basa sa malakas na ulan, may nakita akong isang jeep na paparating. Kakaibang liwanag nito. Sa gitna ng dilim at buhos ng ulan, parang iyon lang malinaw na nakikita ko. Pinara ko agad. Noong pasabay po, dyan lang po ako, sabi ko. Huminto naman ang jeep, tumingin sa akin ang driver at ngumiti ng bahagya bago nagsalita. Hindi mo pa oras, kayong mga batang to. Gabing-gabi na nasa labas pa habang umuulan. Nagulat ako. Sinubukan kong magpaliwanag. Malapit lang naman po ako, pero umiiling siya. Pasensya na talaga bata. Hindi talaga pwede. Hindi mo pa oras eh. Pagkasabi niya noon, umandar na ulit ng jeep. Tumakbo ako para habulin ito, pero kahit anong bilis ng takbo ko, parang hindi ko ito maaabutan. Unti-unti lang itong lumalayo hanggang sa tuluyan ng nawala sa paningin ko. Mas lalo akong nagtaka nang mapansin ko kung saan ito papunta. Ang rutang tinatahak ng jeep ay papunta sa dulo ng kalsada kung saan may malaking creek. Kapag malakas ang ulan, umaabot hanggang dibdib o higit pa ang baha roon. Halos imposibleng may bumabiyahe pampasaherong jeep sa ganong sitwasyon. Pero ang hindi ko talaga makalimutan ay ang sinabi ng driver, kayong mga batang to. Mag-isa lang naman ako nakatayo sa kalsada. At higit sa lahat, iba ang pakiramdam ko noong sandaling huminto ang jeep sa harapan ko. Para ba kung sumakay ako, handa na akong iwan ng lahat. Wala akong takot, wala akong pag-aalinlangan. Parang may kakaibang kapayapaan na hindi ko maipaliwanag. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung ano pa talaga ang nakita ko noong gabing yon. Baka nagkataon lang. O baka may mga jeep talaga na hindi para sa mga buhay. Mga sasakyang may sariling ruta na ang isinasakay ay mga kaluluwang hindi pa alam na oras na pala nilang umalis. Marahil nung gabing yon, nagkamali lang sila ng hinto. Dahil gaya ng sinabi ng driver, hindi mo pa oras. Alas 10. Galing kayo sa computer shop, 2006. Sa bagay, wala pang mga nun. Hindi pa uso yung mga cellphone or computer set nun, mahal pa kasi. Kaya uso talaga yung mga com shop dati, 2006. Pero grabe naman, alas 10 ng gabi. So scary kahit lalaki ka. Parang nakakatakot. Tsaka kung hindi pa nawalan ng kuryente, parang hindi nyo pa balak umuwi. Ayun, umaga na kayo uuwi. Pero may mga kwento ako naririnig na hanggang umaga talaga sila nasa computer shop. Grabe no, yung pagiging addictive nila sa laro. Buti sana kung katulad ng run, nagpo-farm kayo, 'di ba? Pwede pa 'yon hanggang kinabukasan kasi nagpo-farm ka, kumikita ka diyan. Pero yung laro lang, parang uy. Naging addictive din naman ako sa laro, pero hindi naman sa point na grabe naman hanggang umaga. Dilat pa din ako. Pinipigilan ko talaga yung para lang makapaglaro, para lang makapag-level up. That's not me, guys. Pero 'yun, sobrang bata pa kasi nila. Pero scary din yung experience niya, no? Imaginein mo, nakasalubong ka or nakakita ka ng sundo. Pero sundo na alam na hindi mo pa oras. Hindi siya yung kumukuha lang ng basta-basta. Hindi mo pa oras pero naging oras mo na bigla. At least nagkaroon na siya ng oras. Wala siyang oras sa computer shop eh. Pero yun, kung may mga ganun din kayong kwento or may narinig din kayong mga ganung kwento, send nyo lang yun sa FB group natin or di kaya sa comment section. So yun lang guys. See you when I see you. XXO. Bye-bye!